Mula sa channel na Historiador Filipino, They can't stop me. aming inihahandog sa inyo ang segment na ito. Eksperyensya. Area secure. We're good to go. Isa sa pinakamasakit na mangyari sa buhay ng isang tao ay ang matodas na hindi nabibigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya. Ayon sa iba na naniniwala sa kababalaghan, madalas ay bumabalik-balik pa ang kaluluwa ng taong pumanaw sa lugar kung saan siya ay napaslang. Ang kwento ni Miko Brillo, isang 19 na taong gulang na lalaki, ay mananatiling palaisipan hanggat hindi ito natutuldukan kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya. Para maitawid ang kanyang pag-aaral sa high school kung saan siya ay isa na sanang graduating student sa senior high, si Miko o Jansen Brillo ay nagtrabaho sa isang sound system na nagsiservis sa iba't ibang mga lugar sa Iloilo sa tuwing may mga piyesta o konsyerto. Isa si Miko sa mga nagbubuhat ng mga kagamitan ng sound system pagdating at pag-alis nila sa lugar. March 15, 2026 ang araw na huling masisilayan ni Miko ang mundo dahil sa araw na pala na iyon magtatapos ang kanyang napakabata pang buhay. Ayon sa driver ng truck na si Richard Sobrevega kung saan kinakargahan ang sound system, alas 3 raw ng umaga habang sila ay nag-iinuman ay inutusan niya si Miko na bumili ng sigarilyo. 3 piraso raw ang ibinigay sa kanya at ang isa naman ay kinuha ni Miko pero hindi naman nito sinindihan. Nakita pa raw niya si Miko na nakikipag-usap sa mga dalaga sa lugar pero maya-maya pa ay umalis na raw ito. Inabot na raw ng alas 5 ng umaga pero hindi pa rin daw ito nakakabalik. 5:30 ng umaga nang may isang tricycle driver ang lumapit kay Richard na driver ng truck at sinabihang nasusunog raw ang truck nila na nakaparada sa kalsada. 5:30, may nagtundad sa ako na tricycle driver. Matapos niyang sabihing nasusunog ang truck, ay kaagad akong tumakbo papunta ron. Pagdating ko, kaagad kong binuksan ang driver's seat na bahagi ng truck. Nagulat ako sa laki ng apoy sa loob. Hindi ko na kayang patayin ang apoy. Kaagad kong pinuntahan ang 2 kong kasamahan na natutulog sa likod ng truck. Hinila ko sila para magising. Wala na kaming nagawa sa lakas ng apoy na tumutupok sa front seat ng truck, kaya wala kaming nagawa. Ayon sa driver, dahil raw sa lakas ng apoy habang nasusunog ang truck ay hindi niya namalayan na andun pala sa front seat si Miko. Wala rin daw siyang narinig na boses na humihingi ng tulong o kung ano, kaya wala siya talaga kaalam-alam na andun pala ito. Matapos makuha ang labi ni Miko sa loob ng truck ay ipina-autopsy ito dahil duda rin ang pamilya sa sinapit nito. Ayon sa bayaw ni Miko, mahirap raw paniwalaan na hindi naramdaman ni Miko na nasusunog na ang truck kung normal lang itong natutulog doon. Kaya malaking katanungan sa kanila ang nangyari sa kanya. Siyempre do kay posible kag do ka mabudlay patihan lang nga. Siyempre, parang imposibleng paniwalaan na hindi man lang niya naramdaman yung init habang nasusunog ang truck at siya ay natutulog doon. Sa tulong ng pulisya ay lumabas na rin ang resulta ng autopsy sa labi ni Miko. Katulad ng hinala ng pamilya ay may malaking katanungan sa pulisya sa naging resulta ng autopsy. Dahil ayon sa hepe ng Zaraga Police, Para na sa aton ang results ng autopsy sang biktima sa sunog, sir. Base sa lumabas na resulta sa autopsy sa katawan ni Miko, ang dahilan ng kanyang pagkasawi ay bunga ng butas sa ibabaw na bahagi ng kanyang sikmura. Base sa sinabi ng medico legal, ang nakita raw na butas sa katawan ni Miko ay dulot ng isang matigas na bagay na maaaring magmula sa kutsilyo o pwede ring dulot ng isang gunshot wound. Pero sa ngayon ay hindi pa natin ma-establish kung ano nga ba talaga ang eksaktong rason kung ano ang nagdulot ng butas na iyon sa katawan ng biktima. nakakapagtaka kung ano nga ba talaga ang bagay na nagdulot ng gaun kalaking pinsala na natamo ni Miko sa kanyang katawan. Dahil ayon sa pulis, ang size raw ng butas na ito ay kasing laki ng barya na 20 pesos. Kahit wala pa raw silang malakas na hawak na ebidensya,
Pero ayon sa pulis na malaki ang posibilidad na may foul play talaga sa nangyari kay Miko. Malaki raw ang posibilidad na todas na ito nang inilagay sa loob ng truck bago pa ito masunog. Dagdag pa ng pulis na palalaliman pa raw nila ang gagawing investigasyon sa sinapit ni Miko para masigurong maibibigay ang hustisya sa kanya kung sakali mang totoong may foul play talagang nangyari sa pagpanaw niya. Paniguradong malungkot at hindi mapakali ang kaluluwa ni Miko kung totoo mang hindi pala ito na disgrasya sa insidente, kundi sadyang plenano. Sana ay makuha na niya ang hustisya at mapanagot ang kung sino mang may gawa noon sa kanya. Maaaring hindi pa man sila nakikilala sa nayon, pero paniguradong darating ang araw na unti-unting lalabas ang katotohanan sa kung ano nga ba talaga ang nangyari at kung bakit nila ito nagawa kay Miko. Mula sa channel na Historiador Filipino, inyong napanood ang kakaibang segment na inihatid namin sa inyo. Eksperyensya! Kung nagustuhan mo ang ating video ay siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, napindot ang notification bell at naselect all para siguradong updated ka sa bawat video na ating ini-upload. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya!